Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, good morning. It's Monday. Madilim pa ho sa labas at andito ho ako sa location na kung saan secret. May katabi ako ngayon dito chicks, pero hindi ko na pa yung ilala, baka magulat pa kayo. Eto mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si VP Inday Sara Duterte, also known as Shiminit at Pusit. Ano pa ba mga bansa? Kasi kailangan i-kumpletuhin natin yung bansag dito, baka magalit yung mga follower natin Pusit, Shiminit, Mrs. No Comment, Alimango, Alimasag, Crablet, Pulgas, Garapata, Anay. Pag-usapan natin mga kababayan na kung saan sumagot ho doon sa kinasasangkutan ng kanyang kapatid, itong si 51 billion boy. Ito si Pulang Duterte, na kung saan nasasangkot ho sa isang issue na kung saan may eksena, may bidyong kumakalat na itong si Pulong Duterte nananakit, nagbabanta at uundayan ng saksak. Kitang-kita ko sa video itong lalaki na kung saan di umano'y bugaw daw at pinagmulan daw ho nito ng kaguluhan nito dahil daw sa babae. Dahil ayon dito sa bugaw daw di umano, eto si Pulang Duterte laging humihingi ng babae rito sa lalaki para sa kanya raw katalik, at kasama pa dun sa isang lalaki na business partner ni Pulong. Nagbigay ho ng pahayag si VP Inday Sara Duterte. So ano pa ba in-expect natin dito? So syempre, ano pa ba pagtatanggol niya? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ilang taon na ho hawak ng Davao ilang taon na ho hawak ng mga Duterte ang Davao? Kulang-kulang 40 years, 3 dekada mahigit. Minsan ba may inilabas ho ang mga kaanak nila dyan na kung saan mga report na kung saan may nangyaring hindi maganda sa Davao? Wala. Paano nga naman nila i-report yan kung ang kapalitan nila dyan sa posisyon kaanak din nila? Sabi ko nga sa inyo, ang Office of the Vice President, 2 taon pa lang mahigit hawak ni VP Inday Sara Duterte, meron na hong mga anomalya na napansin, mga katanungan. Tapos itong DepEd na kung saan 2 taon hinawakan ni VP Inday Sara Duterte, 2 taon pa lang marami na hong nasilip na mga anomalya, katanungan kung saan napunta ho ang mga milyon-milyon at confidential fund. Eto si VP Inday Sara Duterte mga kababayan, mga kanalays, first time niya ho humawak ng ahensya ng gobyerno. First time niya rin nagkaroon ng posisyon sa national bilang Vice President, kasi lagi lang naman nasa probinsya ito local sa Davao 2 taon pa lang hawak niya magkabilang ahensya na yan, Office of the Vice President at DepEd. Kung ano-anong anomalya na ang napansin, paano pa nga sa Davao na kung saan hinawakan nila ng 3 dekada mahigit. So bakit nga naman i-report ng mga kapalitan nila sa posisyon bilang mayor sa Davao, sila ang nagpapalitan? Di syempre pagtatakpan. So ito, ano pa ba maririnig natin dito kay VP Inday Sara Duterte? Di pagtatakip sa kanyang kapatid, kahit kitang-kita na sa video. Kasi mga kababayan, hindi man natin alam ang buong istorya kung bakit nangyari yon, pero may ginawang affidavit yung Mr. Moreno kung bakit nangyari yan, dahil sa kalasingan daw ni Pulong. Mga kababayan, kongresista ka, mambabatas ka, napaka-pangit tignan na magkakaroon ka ng ganitong klaseng video na kung saan may hawak kang kutsilyo, sasaksakin mo yung lalaki, kung ano man trabaho niya, mababang uri man ng trabaho, mataas man ng uri ng trabaho, sasaksakin mo, uundayan mo ng saksak. At nakakagulat pa rito mga kababayan, kung papansinin nyo sa video, bukod sa kanilang dalawa ni Pulong at nung lalaki na sinasabi di umano'y bugaw at mga bodyguard, may mga iba pang tao doon. Mga nagsusulat, mga staff yata doon, waiter or waitress.
kaya niyang gumawa ng ganong eksena kahit may mga iba pang tao. O paano pa kaya pag solo lang? O, pakinggan nyo itong palusot ginawang pagkampi ni VP Inday Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Pulong. Pakinggan nyo. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ang reklamong pananakit na isinampa lamang kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inireklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong, paninira lang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko nung kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Alam nyo mga kababayan, mga ka-analyze, butik ang siguro naman itong nakikinig, itong usaping politika, ang nanonood nakikinig dito ay may mga nasa tamang gusto ng gulang na. Siguro sabihin na natin mga, siguro kung may nakikinig man na 20 plus, 30 plus, siguro napaka-konti. Kasi tinignan ko yung aking YouTube studio sa engagement, nakikita ko doon, ang mga nakikinig sa akin, 40 plus, 50 plus, pinakamarami senior, 60 plus. Alam nyo mga kababayan, especially sa may mga pinag-aralan, mararamdaman mo, maiintindihan mo kung ang paliwanag ng isang tao walang kakwenta-kwenta eh. Ano? Isipin mo, gagawa si Pulong Duterte ng ganyang eksena. Nagdemanda ngayon yung lalaki. Natural naman magdemanda. Kasi isipin mo, sasaksakin ka. Kitang-kita sa video. Ngayon na-publish sa media, na balita. May nag-upload din ng video. Sisihin mo Administration Marcos? Ano yun? Putik, anong klaseng katwiran? Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong dyan? Ma'am VP Inday Sara Duterte, ano kinalaman ng bigas dyan? Gagawa-gawa si Pulong ng eksena ng ganyan. Pag nabuko, pag kumalat yung CCTV footage at nagdemanda yung lalaki na undayan niya ng saksak, ang sisisihin mo si Pangulong Bongbong. Ano yan? Parang malaki, parang ano na naman yan, parang wala na sa katinuan naman yung paliwanag na yan. Parang putik, may masabi na lang kahit wala nang kakwenta-kwenta. Ano kinalaman ng Administrasyong Marcos doon? Sige nga, ano yan? Yan ang sasabihin ni Pulong sa korte doon sa demanda ng lalaki. Maniwala pa kung kamag-anak ni PBBM yun, ni Speaker Martin Romualdez. Yung lalaki na yun mismong taga Davao kalungsod nyo. Ano kinalaman ng pamahalaan dyan? Parang nagtatanga-tangahan na itong mga to. Ang bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang, pero bukas na raw sila sasagot. Naharap si Pulong sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Grayson John Patria sa Department of Justice. Ang PNP, iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat na CCTV footage na muna may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. Tingnan mo, wala raw kinalaman ng PNP dyan sa pagkalat ng CCTV footage. Ang sabi, doon sa bar na yon, ang may-ari nun, business partner ni Pulong Duterte. Doon daw lagi ang hideout nila pag mambababae sila. Doon din daw nagdadala ng babae yung bugaw, di umano bugaw daw yung lalaki. So ba't di nyo tanongin yung management nung bar na sabi ang nagmamay-ari business partner ni Pulong? Wala namang ibang maglalabas niya kundi taga doon din sa loob yung may access sa loob
Sa tingin nyo, sino naglabas? Si PBBM? Para mga diba? Kung sino taga doon sa negosyo na yon, siya ang may kinalaman doon paano nilabas. Hindi basta-basta mailalabas ang CCTV footage doon sa bar na yon nang walang authorized ng may-ari, honor ng management. Dati yung tanongin nyo, yung may-ari ng bar. Buti sana kung ahensya ng gobyerno yung bar. Hindi naman, private yun eh. Bar pa. Ano naman kinalaman ng gobyerno dyan? Yan ang hirap sa inyo, gagawa kayo ng katarantaduhan. Pag kumalat, nag-viral, nag-trending, kinasuhan, sisisihin nyo, gobyerno. Diba? Tuloy natin. Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Para sa GMA Integrated News. Totoo, hindi na rin naman gobyerno, hindi rin naman Administrasyong Marcos ang naglabas ng affidavit ng lalaki. Ba't hindi nyo tanongin yung ba't hindi nyo tanongin yung gumawa ng affidavit, yung Mr. Moreno ba yun? Yung di umano'y bugaw na nagsampa ng kaso kay Pulong sa DOJ. Kasi hindi naman lalabas yon sa mainstream media kung hindi nilabas ng lalaki. Dahil affidavit niya yun eh. Ang lagay maglabas niyan, DOJ. Ano ba itong mga to? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.